sa kanang klase sa sala, di nyo ko matuo alam. Ano naman? Pero yawa. Huwag mo nakatubag anak, huwag mo katagpuan ang mga kanan. Siya di ko matuo nga ang Diyos, magpapasay ko sa kanang klase sala. Kaya kung iya pa nang mahimo, ano di pa niya pasaylo ko ng yawa. Ang sa Pastor God? That's the point. Pwede mo siyang pasayloon sa Diyos. Pero di man siya makayang pasayloon sa rason, pride. Ang pride. Pagi ka sa pasaylo ako, sorry kayo. You start to grow. Tabantay ka na you are growing in the leadership. Pagkabalutan mo paubos. Nanuman, then you are ready to be lifted up. Diba? If we humble down ourselves to God, He will lift us up. So kana mga pastor na arrogante, mga pastor na dili kabalo mga yung pasaylo, mga pastor na sila may pirmi insakto, mga pastor na magsigirag pangita sa sayop sa uban, nga ila dali istorya sa uban, they are so proud nga dili sila parihaan ng mga pastor. Remember this, as long ani akatadiri, doon na kita gitawag o blind side. Dahil mga butang atong gahimuon nga di na wa nakabalo will lead us to destruction. And one of that is our pride. Stop being arrogant. Ano na siya lisod? But when God will bless you and God will bring you success, the challenge there is how to be humble. But still, we need to be humble. Pwede mong magbulag na amigo, but ayaw siya dauta. Just because nagbulag mo, dautonin mo siya. Kung di naman ka makarespeto karon sa iya, respetuhi ang inyong pag-uban sa una. That once in your life, naas siya, nakikuban sa imo, nagtudlo sa imo, and then karon nga, you are successful, pwede ka rin mga dilin, din ako pander sa inyo. Well, good. Good. Pero ayaw lang mo pagpandakot, porque para nga, in respect, ibali sa atong pag-uban. Di ba? Pasig lahit na ang leading ni Lord sa imo. We gonna pass sa trap of being a superman. You will stop delegating. You will stop raising people to do the ministry. Okay? Ingon pa ni Dwight L. Moody, I'd rather put 10 men to work than do the work of 10 men. So, mas pilion pa nato nga dunay napulo katao nga magtrabaho ani nga trabaho kaysa ako mo'y magtrabaho sa napulo katao nga trabaho. Pastors, you are called to raise up leaders. Ephesians 4:11 ang ingon sa Bible, He gave gifts. Some are apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors. Diba? What's the purpose? For the perfecting of the saints. Sa lain translation, for the church to grow mature. And then they will do the works of the ministry. Timandigin na niyo guys. Para mag-raise up ang mga tao that will do the works of the ministry. And those are our leaders, those are our members. Ang yawa gusto niya nga kada ang imong himuon kaniya nga superstar, nga ang imong feeling ikaw ra gyud mo'y kahibalo, ikaw ra gyud ako mo himuan ni, ako mo himuan ni. But actually, disciples. Kinahanglan doon na tayo disciples. Kinahanglan doon na grupo nga matawag ato kana sila, ako biya na silang gina-mentor, ako silang gina-disciple. Because someday sila na po mag-pastor. Diba? So, ang acronym, diba, dadumdum mo sa akong giingon nga acronym sa make disciples sa last nga kuan, ang potong nagkopya ba mo? Kanang word nga make. How to make disciples. Diba? Number one, gusto kang mag-create o maghimong disciples because ang disciples di man i-hire.
ang disciple, dili man gud siya nga kana bitaw i-invite, ang disciple himuon. So ang word nga make, simple na siya kayo para malumduman nato ang M, how to do disciples, how to make disciples, do it by modeling. Dala sila. Diba? Dala sila. Buyog-buyog mo sila. Ganay mo mga disciples. Chay, kagapoy na dalpo nila. Gastos kayo. Sige lang. Because anything kay imong gigamit, imong gi-spend karon is not an expenses. It's gonna be an investment sa ilang kinabuhi. Sila pastor ako ni sila na padalon-dalon sa una, padalon-dalon sa una. Ako ni papuyo sa balay, kaon ni siya ano, kusog na maging mo kaos pastor so, di ba? Puyo siya sa balay. I would consider it as an expense. I consider it as an investment. Karon siya ni mo pakaon sa ako. How to do things, knowledge one. Di ba? Tuluan nato sila kung saon. Kailangan kay mga pastor karon ganuda pa nga ang ang kaluwasan pinagis pagtukulang. Jadi oy kinahanglan kita magtrabaho gyapon. Paminaw mo kayo. Paminaw mo kayo. Ang kaluwasan pinaagi na siya sa pagtuo. Kung ang basihan ng ana grasya sa Dios. Amen. Dili na siya maayong sa maayong binuhatan. Ang maayong binuhatan resulta sa atong kaluwasan. Ha? Dili nga magbuhat kong maayo kay para maluwas ko. Kay katong tulisan dito sa cross, wa ko'y gibuhat na maayo. Rapist to, kawakan to. Pero pagdawat niya, pag ilagya kang Jesus, inak na nga mituo siya. Ingon si Jesus, karon dayon. Muuban ka sa ako sa paraiso. Ang iya kay gihangyo kang Jesus unsa? Itsa nga Lord, hinumdumi ng taon ko, tuwa ka sa imo, tuwa ka na sa imong paraiso, sa imong gingharian. Kaya Lord, uban nga taon ko. Pero siya tungod sa iyang pagkamakasasala, mingon siya na. Dumduman na lang ko. Tuwa na ka rito. Doon na kay parta, doon na kay classmate, magbitay-bitay sa cross. Karina na alam ito. Pero, ang iyang declaration, nagpadaya kung unsa ang requirement sa kaluwasan. Iyang itawag si Jesus nga Ginoo. Gisultian niya yan kita makasasala ta, pero kini siya wali sala. Giilan niya nga makasasala siya, that qualifies. Ang bituo siya nga dunay impierno, dunay langit siya, dumduma ko kutuan na ka dito. Ingon ni Jesus, karon dahil di tarang kadumdumon, ubanon ta ka. Be, asa man niya atong theology, kinahanglan ta maghimog maayo yun. Dinaagin is pagtuo. Dili, kay maayo ka, maayo buutan ka, dili. Kung dili, ang imong kaluwasan mo resulta sa imong pagkabuutan. Kaysa labing klaro, wag yung buutan ang kalibutanan. Wag yung buutan. Wag yung dili makasasala. Diba? So at least, tuluan nato sila how to make disciples. And by doing so, our churches will grow. Kita may grow, sila may grow, ang church mo grow. Last, empower them. Make disciples, knowledge sharing, and then empower them. Talagang sila. Sultiin sila, okay, karon ha, kabalo na mo, nakita na ninyo, ako na mong ituluan, sige, do it. Sa association, manggod, sa association, itong associate with them, daghan mga pastor, dili sila gusto nga dunay lain nga mga worker sa church. Tungod kay malabuan niya sila. Malabuan niya sila. Doon ay isa ka-bishop sa, na nag-iwan siya sa ako, siya na bishop. Kana may mong sit up ka, kadaghan kayo mong pastor niya sa church niyo. Delikado na ba? Ako nga delikado man. Din siya nga dabi ko, naara ba na sila mga loyalista, o niya manggahit, pagbakukangon ilang ulo, o niya manggawa sila, magbibuilding. Naku, why problema? Church planting na. Isa ako. Siya din, hey, ikaw gaya yung yung katiyaw-tiyaw. Seryoso biya din ako. Kapitang seryoso na siya. Di siya problema sa akin. Kung igawa sila, ano man. Di man ni ako. Pag ugawa sila sa blessed hope, it's sabi nag-imon ako ang blessed hope.
ang atong gitudlo nga ang blessed iya sa Dios. So kung gawa sila, di gawa sila sa lugar na iya sa Dios. Wala ko'y problema. Kaya sa ako kong edad karon nga maghapit ako magsaysinta. Sa akong edad nga maghapit ako magsaysinta. Wala ko magplano magkaroon ako pag ako bisika. And to be honest ko si Pastor John, may puyon lang nga mutay. Pastoong maintenance. Di po ka mabanggaan sa sikan. Kaya kinakman yung permi ang ihatag ko. What if ako imong kwarta pero na hospital po ka? Di sige hapon. Ako itras kay Lord Andy. Diba? Nagpastor ka naman lang. Ituloy mo na. Diba? Ayaw na sige gumawa-duwaan ang kay Lord. Wala lagi nagutman na nangalagay sa Diyos. Wala'y nagutman. Paggamit lang ta kay Lord, di na ito gamiton si Lord. Okay? Hindi ka ng kwarta mo, abot na lagi na siya. You will be surprised how the Lord will meet all your needs. Kita ang kwarta, lisod kayo. Because siya mo'y atong Ginoo. Siya mo'y atong Ginoo. And then ang kwarta will always go with addition, subtraction, and multiplication. More na. Pero si Lord can do miracles sa akong mga. Amen. Doon ka ba tayo napuntaan? Amen. Sa katawa na to. Doon na tayo napuntaan. Ang challenge ka po.